Naku Luka Doncic babawi bukas laban sa Boston Celtics. Pero bago yan Jason Tatum may sinabi naman dito sa Los Angeles Lakers. Natanong kasi ito sa magiging laban nila bukas dito sa Lakers. Sinasabi nga ni Jason Tatum na nauunawaan niya naman daw ang naging history sa pagitan ng Lakers at Celtics. Masasabi nga lang daw ni Tatum sa kanyang oras dito sa liga ay hindi niya daw tinitingnan ang Los Angeles Lakers bilang isang karibal. Nakakalaro nga lang daw nila ang Lakers ng 2 beses, na ang kupunan nga lang daw na paulit-ulit nilang nakakalaban ay isa na nga daw dito ang Philadelphia 76ers sa playoffs, at yung iba pang mga kupunan din daw. Dagdag pa ni Jason Tatum ay irerespeto at mauunawaan mo daw ang history ng lahat ng mga players na nagsuot ng Lakers at Celtics uniform, na kung ano ang ibig sabihin nito sa larong basketball at sa NBA. Kaya naman ay isang karangawan daw para kay Jason Tatum ang maging parte nito. Tiyak na daw na sigurado si Jason Tatum na inaasahan ng lahat ang matchup na iyon. Katulad daw sa ginagawa nila sa bawat taon. Yan nga mga idol ang mga sinabi ni Jason Tatum. Paano ba naman hindi magkakaroon ng rivalry ang Lakers at Celtics 12 times lang naman silang nagharap sa NBA Finals. Huling taon pa nga itong nangyari ay sa era pa nila Kobe Bryant at Paul Pierce noong 2010. Kaya hindi talaga masasabi ni Jason Tatum na may rivalry ang Lakers at Celtics sa kasalukuyang taon. Kaya kailangan siguro na muling magharap ang Lakers at Celtics sa NBA Finals na panigurado na maraming NBA fans ang nakaabang sa matchup na ito. Isa pa ay personal kay Luka Doncic ang magiging laban niya sa Boston Celtics bukas. Lalo at alam naman natin na tinalo ng Celtics ang Mavericks sa NBA Finals last season. At wala ngang nagawa noon si Luka Doncic at nag-struggle din ito sa kanyang performance dahil sa iniinda niyang injury. Kaya ngayon na nasa Los Angeles Lakers na si Luka Doncic at meron na siyang sapat na mga kakampi para makipagsabayan sa Boston Celtics. Pero kayo mga idol, ano sa palagay niyo makakabawi kaya si Luka Doncic dito sa Boston Celtics? Samantalang JJ Redick grabe ang pasensya at tiwala dito sa Lakers. Malas kasi kahapon ng Lakers at nag-struggle din sila sa kanilang shooting kaya maaaga silang natambakan ng New York Knicks. May isang pagkakataon pa nga na sinabi nitong si JJ Redick sa kanilang naging timeout na okay naman daw ang depensa ng kanilang kupunan kaya dapat daw nilang mapanatili ang kanilang poise o yung kanilang laro. Papasok at papasok na din daw ang kanilang tira. Kumbaga mga idol ay pinalakas ni JJ Redick ang loob ng kanyang mga players. Na okay lang daw ang tumira at tiwala din ito na papasok na daw ang kanilang mga shooting. Our shots gonna go in, we're gonna make our run. Keep our poise. Our effort level and our talk right now on defense is much better. Our shots are gonna go in. Our shots are gonna go in. Hindi nga nagkamali dito si Coach JJ Redick dahil pagdating ng 4th quarter ay dito na nag-step up sila LeBron James, Gabe Vincent at Luka Doncic. Kaya ganyan kahusay na head coach si JJ Redick magaling mag-adjust at gumawa ng mga game plan. Problema lang kasi kahapon ng Lakers bukod sa kanilang shooting ay napapabayaan nila ang iba sa mga scorer ng New York Knicks katulad na lang nila Jalen Brunson, Josh Hart at Karl Anthony Towns. Isa pa ay mahina ang Los Angeles Lakers pagdating sa transition defense, na sinamantala nga ito ng New York Knicks lalo at kulang ang Lakers ng rim protector. Pero mabuti na lang nag-step up sa huli sila LeBron James at Luka Doncic para makuha ang panalo. Kaya kung gusto manalo ng Lakers bukas laban sa Boston Celtics, ay dapat wag hayaan ng Lakers na magkaroon ng open shot ang Boston especially na sa 3-point area. Sa unang paghaharap nga ng dalawang kupunan ay grabe ang depensa na ipinakita ng Lakers laban sa Boston. Kahit sa fast break points, second chance points at points in the paint na dominate sila ng Lakers. Kaya naman tambak ang inabot ng Boston sa Lakers sa una nilang paghaharap sa score na 117-97. Lalo at sa ngayon ay may Luka Doncic na ang Los Angeles Lakers. Pero kayo mga idol, sino para sa inyo ang mananalo laban ng dalawang kupunan bukas?